Sasagirl pumalag kay Looney dahil sa pagdamay ng kanta niya sa isang lyric video. Pinan nila yung kantang Amats dahil sa tema, pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema. Sir Looney, naiintindihan ko po kayo. I get it. But isi-censor yung kantang Amats. Samantalang form to ng art. Sino kayo para i-censor yung art namin? At nagigets ko yun. Kasi trans ako. Tapos yung Maria Hiwaga mo, nalantaran, inaalaw. Alam mo kung bakit? Kasi LGBTQ plus Pro Max 1 terabyte ka. At for the longest time, ang daming pinagbawal sa amin. Part ako ng community. And para sa akin sis, sorry, pero parang nag-overreact si Mima. Ang hindi ko po nagigets is bakit misdirected sa akin yung frustration. To you, it's a frustration. To me, it's a victory. So I won't let a man take a success of a woman like me. Of a woman like me. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about some mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral issue patungkol sa isang naging reaksyon ni Sasagirl sa naging pataman ni Looney sa kanyang kantang Mariang Hiwaga. Nung pinan nila yung kantang Amats dahil sa tema, pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema. Ano ang kinalaman ni Sasagirl sa lyric video niya? May negatibong mensahe ba sa kanta ni Sasagirl? At kung ikaw ang nasa posisyon ng vlogger, ano ang mararamdaman mo sa pag-question ng work of art at ikinumpara ito sa ibang artist? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Sasagirl is also known as Mima, who is an online comedian who have gained popularity on TikTok dahil sa kanyang relatable content mixed with humor and authenticity. Parang yan lang, pag-aawayan nyo pa. Seryoso ba kayo? Yung iba kasi dyan, puro kuya lang. Meron siyang 7 million followers on TikTok at 320,000 followers on YouTube, kung saan makikita ang mga music videos niya. Isa sa mga pumalo na videos niya ay ang kantang Maria Hiwaga. Now, if you read some of the lyrics of the song, mababasa ang mga linyang ito. Nakabalot pa lang, gusto ko nang amuyin. Hiwagang damo, gusto ko nang himayin. But for brevity purposes, I humbly ask you to read the entire lyrics before watching the video. Pero bago mo panoorin ito, parental guidance is advised. Samantala, si Looney naman ay may real name na Marlon Pero Ramas, isang sikat na artist sa battle rap community. Ako ang pari ng tugma! Wala akong kinakatakutan, demonyo, kahit gaano pa kapangit ang mukha! Dahil sa kanta niyang Cerberus at ang kanyang latest official lyric video na Tugmang Preso. As of recording this video, umabot na yan ng more than 1.7 million views. Dito kunento ni Looney ang karanasan niya nang maaresto siya sa isang buy-bust operation last 2019 na kasong illegal drugs. Nahuli, napatunayan na wala siyang kasalanan sa kasong isinampa sa kanya at sa kapatid nitong babae. Pagdating namin sa parking lot, bigla na lang kami kinuyog ng mga 20 to 30 guys. Bagamat hindi napatunayan sa korte, balak magsampa ng countersuit ang rapper laban sa mga pulis na dumakip sa kanya. Hindi mo kailangan maghanap kasi may source ka. Tumigil ka! Na wala pa ring update sa kaso hanggang ngayon. Now, let's go back to the issue. Nagsimula ang conflict na yan nang maibahagi sa lyric video ni Looney ang pagkadismaya nito sa naging bias treatment ng mga pulis sa kapwa niya rapper na si Shanty Dope. Nung pinan nila yung kantang Amats dahil sa tema, dahil daw sa mensahe ng kanyang kanta na Amats. Though it gained local and international recognition, pinuna ito ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA na iban ang kantang ito dahil nagpo-promote daw ito sa paggamit ng marijuana. Sa halip na PDEA ang mag-react sa kanta ni Looney, pinatulan ito ni Sasagirl sa kanyang 1-minute Stitch TikTok video. So gusto ko lamang mag-react dito sa kantang to ni Sir Looney. Ayon sa kanya, naiintindihan daw niya ang frustrations ni Looney. Sir Looney, naiintindihan ko po kayo. I get it. Kung bakit sinensor ang kantang Amats. But isi-censor yung kantang Amats. Samantalang form to ng art. Ngunit, ang hindi daw niya mag-gets. Ang hindi ko po nagigets is bakit misdirected sa akin yung frustration na bakit yung kanya pinagbawalan yung akin hindi.
To you, it's a frustration. To me, it's a victory. So I won't let a man take a success of a woman like me. Dahil sa naging reaksyon ni Sasa, ilan sa mga song analyst, Masyado ka kasing nagmamagaling sa buhay. mga netizens ay nag-react din sa issue. Intindihan nyo mabuti. It is all about government. Na same naman ang theme, pero amats lang yung binan. Period. I-direct ang energy at frustration towards sa sistemang mapang-api sa sining. Correct. Meron din namang nagsabi na hindi daw gets ni Sasa ang message ni Looney. Di niya nagigit si Looney. Ang tanong ni Looney is if bawal ang double meaning na title, bakit yung amats binan, pero yung marihuwaga or na? Para sa kalaman ng marami, ang cannabis, or commonly known as ay pinagbabawal pa rin ng batas hanggang ngayon. Ayon yan sa Comprehensive Dangerous Act of 2002 or Republic Act No. 9165. May parusa kung napatunayang gumagamit or nagdi-distribute ang isang akusado. Pangarap ko, gusto ko maging pulis. Pulis? Asan pulis? As of producing this video, wala pang nirelease na panig si Looney na naging pahayag ni Sasa Girl hinggil sa issue. So what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, do not spoil other success by expressing your emotion. Na-feel ko yung need ni Sasa na i-express yung side niya because na-mention yung pangalan niya. Pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema. And I think most of the people, that's how they will react. Kasi ang general mood ng kanta is all about frustrations ng isang artist at isasama ang isang specific craft bilang object of comparison. Instead, simply celebrate it kasi someone like Sasa has finally stepped out as an artist. Number 2, find strength in our darkest challenges. Doon pa lang sa thought na To you, it's a frustration. To me, it's a victory. is a growth mindset na dapat dalhin din natin on how do we deal with our past. I'm telling this not to invalidate Looney, but where do we stand after our victim story? Will you use your talent for desperation or use it as an inspiration? Kaya imbes na tingnan kung anong wala ka ngayon, try to look for things na meron ka and then maximize it to your advantage. And I totally understand what Looney is feeling kasi nga, he was actually a victim. Sige. Okay lang. And he's standing up against what was did for him through expressing his emotions through his craft. Number 3, collaboration is better than competition. While we had bad experiences through the reports of abused authority, I think artists should focus on supporting systems kaysa pagmula ng kontrobersya. Both of them are representations of both communities na gustong gamitin ng influence to encourage love, acceptance, belongingness, strength, and power. Malay mo, next time pala makikita na natin na magko-collab na yung dalawa sa isang kanta. Why not, di ba? Real talk. Clearly, this is a challenge sa mga communities na maging proactive and be open to talk about many things. Na-appreciate ko itong dalawang respected artists na ito because they use their talent in expressing valid emotions. And because of this feeling, naghahanap tayo ng outlet to express it. Pero iba-iba tayo ng interpretation sa isang form of art. But expressing it should be fair. Artists should learn how to navigate the fine line between creativity and respect. Kaya as an artist of my craft, I invite you na let's be responsible in our creative expression and sensitivity to ensure that the art we produce is expressed ethically. Di naglaban lang ang paglikha ng merong kalayaan at kung yun ay masama, yun lang ang aking kasalanan.